Nag-aaral ka pa? Opo. Anong grade? Grade 8 po. Grade 8. Tapos ilang kayo magkakapatid? 6 po. 6. So yun po mga kalingap, pupunta nga po tayo sa Purok sa East. At syempre po hindi natin hindi rin naman natin in-expect na may hihingi pa rin sa atin ng ng tulong. So dito rin po yun sa Purok sa East. At pupuntahan nga po natin, hindi po natin kasama si Kalinga Jose dahilan po sa hindi po na naman maganda yung yung pakiramdam niya. At syempre po pinagpahinga ko po muna siya. So kaya nga po ako muna yung mag-i-interview para po meron po siyang pang-upload. At hindi rin po natin syempre na pilitin yung katawan niya na mag-vlog kasi hindi rin po maganda yung kanyang pakiramdam. So syempre nandito tayo sa nandito tayo kasama niya para tulungan po siya. So yun nga po, dito po tayo. Malapit na po tayo. Dito po tayo sa Purok sa East. Pupuntahan po natin yung isang bagong vinis po natin. Ayun po, samahan niyo po ako. Sige po, bye-bye. So yun nga po, pupunta tayo dito sa may papunta sa may Kagawad Alit. Kasi taga dito po siya. Puntahan po natin siya para nakita din po natin yung kalagayan po nila. So, syempre, hindi naman po natin alam kung ano yung estado ng buhay nila. Kaya nga po, pupuntahan po natin at titingnan po natin kung qualified po siya doon sa natin ng Team Kalingap. So parang nadaanan ko na kasi yun, pero hindi ko lang masyadong hindi ko lang syempre masyadong maalala kung saan banda yun. Para alam ko dito yun kasi dito yung daycare center. So yan po, masasamahan nyo lang po ako at pupuntahan po natin. Medyo po po hindi po maganda yung yung ating pakiramdam kasi nga po nagagaling lang natin sa sakit. So yan po, samahan nyo lang po ako at alamin natin po yung kalagayan po ng ating binis. Ayun po. Saan ba tayo? So yun po mga kalinga, pupunta na po natin si Sheena May Casada. So dito na po tayo. Malapit na po tayo sa bahay nila. Malapit na po tayo sa bahay nila. At ito na po yung bahay nila. So yun nga po, pupuntahan po natin si Sheena May Casada, yung nagchat po sa atin na humingi ng tulong. So pasensya na po kayo kung ganito po yung boses ko at hindi rin po maganda po yung aking pakiramdam. So pero nag-scout pa rin po tayo. Hindi naman na yung karamdaman natin. So, nakakapagpahinga din naman tayo. So, pagkatapos nito, magpapahinga din naman tayo. So, yan. Puntahan po natin si Sheena May Casada at tanungin po natin kung ano yung estado ng buhay nila, din yung hanap buhay po ng pamilya nila. So, yun po. Puntahan na po natin. Samahan niyo po ako. Hello, ate. So, sino yung mga kasama mo dito? Sila mama po, tas kapatid. So, at mga kalingap, siya po si Sheena May Casada. Yung nag-chat po sa atin. So, ilang ilan na ba edad mo?
15 po. 15 years old. Harap ko dito ate. Tapos, nag-aaral ka pa? Opo. Anong grade? Grade 8 po. Grade 8. Tapos, ilang kayo magkakapatid? 6 po. 6. Tapos, anong hanap buhay ni mama mo at saka ni papa mo? Wala man po. Tapos si Papa patigil-tigil po yung trabaho niya. Bakit patigil-tigil yung trabaho ni papa mo? Dahil tapos na po dyan sa may tulay po. Tapos na po sila dyan mag-white. Construction worker. And then, si mama mo? Wala man po. Housewife. Po. Okay, so ilan kayo magkakapatid? 6 po. 6. So, pang ilan ka sa Pang-3 po. pang-atlo? So, grade, ano? Grade 8 po. Grade 8. So, talagang nag-ano ka sa amin kasi gusto mo makatapos ka. Po. Pero may boyfriend na. Wala po. Okay, sige. Tama yun kasi unahin mo na yung pag-aaral kasi grade 8 ka pa lang. So, bata pa. Sa grade 8 na yun, ano yan, crush muna. Pwede na yun. At pag-aaral mo na ang focus mo. So, nandito sila mama mo? Opo. Nasaan? Andun po. Nasa kabilang bahay? Nasa likod po. Kanino yung bahay na yun? Nasa, po, magulang ni Papa. Ay, yung bahay, pinapagawa na yun? Opo. Pag may kunting pera po, pinapagawa po yan. Hindi sa inyo. Sa amin po yan, pero pinapatira lang po kami dito. Sino nagpapagawa ng bahay niyo? Si Papa po, pag kunting sahod niya, mga po, bumibili siya ng materialis, iniipon niya. Pero kahit pa paano pala yung sinasahod ni papa mo ay nakikitaan. Opo. Ayun. So ito muna yung bahay niyo yun. Opo. Okay. Ayun mama mo. Opo. Hello po ate. Ikaw po pala yung mama ni ni Sheena May. Ang ganda ng pinapatayo yung bahay eh. Ano lang yan, ma'am? Hindi pa nga tinatapos. Kasi ko lang saan. Walang budget. Yun na nga yung sabi ni ni Sheena May Casada na nga yung sa pag-aaral nila. Kasi parang tawag dito, kumaga parang may pina-priority kayong priority yung pagkasabi mo sa akin. Parang nahihirapan na sila pag-paaral sa amin kasi wala nga trabaho sila Papa. Pero yan, kahit pa paano ng bahay nun ay. Pag may pera nakukuha po, kauro konti. Pero si asawa mo ang nagtatrabaho dito? Oo, sabi. Ay, yung asawa mo. Kasi ang construction. Ay, hindi niya pinapatrabaho sa iba. Ay, ma'am. Sa kanya lang talaga. Tapos kayo tumutulong. Okay, pa paano pala ay Kasi yung trabaho niya pa extra lang. Tapos paano yan yung pang araw-araw yun ay? Yan nga, kuminsan wala, kuminsan meron. Ganun. Buti nga may nakakuha ngayon ng trabaho. Sinama nung niya. Tapos itong lupa sa inyo to? Hindi po, kay Papa po to. Sa biyanan ko. Sabihan na inyo. Babayaran pa to. Babayaran nyo? Babayaran pa. Hindi naman kasi ito sa amin. Itong lahat, hindi naman sa amin. Sabi mo sa papa niya, pero bakit niya babayaran? Babayaran pa. Ko to? Diyan sa kay ma'am. Parang naninirahan lang. Kasi binili to sa niya, sa tatay niya ng 3K. Tapos, babayaran mo. Dahil. Okay, yung parang ay nyo, Wala pa tong titulo. Lang, dedip sila. Okay.
Pero pwede naman yun. Basta may ano kayo, may parang hinuhulugan kayo every ano yan. So, paano po yan? Pag halimbawa natigil si Sheena May sa pag-aaral niya, gustong-gusto niyo makatapos siya na Opo, nga. Gustong-gusto niya makatapos siya. Dalawa sila nag-aaral ng high school. Tsaka tatlong elementary. Kaya kulang sa budget talaga. Tapos, yung mga anak mo na, ilan yung anak mo, te? Ano? O lahat ng yun nag-aaral pa? Yung isa may asawa na. Ano nga, nag-chat siya sa amin na talagang gusto niya makatapos. Kaya sabi ko nga, ano yan, kasi nung time na pumunta po kami dito kay Kagawad Alit, ano yan, yung mga na-repair po siya sa amin, pero the rest po wala na, hindi naman po na ano namin, kasi nga, kumbaga parang busy na din siya, tapos kaming dalawa na lang talaga nung, ano yan, Kalinga po siya ang nagpupunta po ng barangay. So ako ngayon ako ngayon nagpunta dito, dapat si Kalinga po sake, kaya lang medyo masama pa po yung pakaramdam niya kasi nga galing lang namin sa sakit. So yun ay ano na lang yung panawagan mo na isa, makakapanood nito. Sana po, matulungan po yung anak ko sa pag-aaral lang po. Sa pag-aaral lang talaga. Po. Naghanap nga po ako ng trabaho. Naghahanap ka ng mapapasukan ngayon. Papasukan. Halos maraming nag-aano sa amin na kung pwede daw na mag-extra. Oo. Kasi nga hirap din. Yung lalo na sa sports yate. Nag-ano nga sa amin na kung may mapapasukan daw na may alam daw ako na mapapasukan nila. Pasok ko sila kasi nga may ano nga din sila, may mga needs na talagang para sa pamilya nila, kaya lang hindi nila yan kasi walang trabaho, walang sapat na kita. Kulang. Maganda yung ginagawa ni tatay na. So, tinutulungan siya ng mga pinsan ko lang dito. Mga construction din. Kasi yung niya, konting kita, hinaano niya dito sa bahay kasi para ito mabuo po, lang. Wala na itong iba. Magigiba na yan. Okay. Kaya pala. Pero okay lang yun kahit pa paano hindi ka nung pang-araw-araw talaga yung pang-ano lang talaga niya. Pang-aaral lang po nila. Pang-aaral lang. So bakit sa isang year, magkano yung binabayaran niyo sa school niya? Sa school. Ano lang ma'am, yung sa PTA lang. Miscellaneous fee? 500 po. 500. PTA lang. Tapos sa PTA, maliban doon. Oo. Ay, kasama na doon. Kasama na yun. Isang taon na yata yun. Saan sa nag-aaral? Sa DPP. Ranaw. Layo. Andun po. Dati sa LN siya, nag-transfer ko dito. Kasi yun nga, pamasahe, araw-araw. Dito, motor na lang. So, sino naghahatid sa kanya? Kasama sila nung kapatid niya. Pareho silang nag-aaral, grade 8. Tapos nagmumotor na lang. Binigay naman nung tito niya yung motor sa kanila. Kasi daw, nag-ano ka ng school. Naglalakad lang. Naawa naman. Buti naman. Ay, pala, may tawag dito. Ang naman pala ng tiyuhin niya, bait naman pala. Ayun. So, ate, yun lang yung kahilingan mo. Yung sa pag-aaral mo lang. Sige. Ayan. So, manawagan ka, ate, malay mo, may mga, may mga taong mag-sponsor sa'yo. Baka may mga taong may gusto na mag-sponsor sa pag-aaral mo. Kasi yung isang year ay nasa 500. Tapos, yung yung sa paggasolina sa pang-araw-araw ninyo. Nag-ano pa kayo? Nagbabaon? O uwi? Baon na lang po, tapos minsan uwi. Pag walang baon.
Okay, so manawagan ka na lang ate. Baka mamaya, baka may may mga makapanood nito na magbigay ng magbigay na kahit na konti. Sige na po. Nananawagan po ako sa mga manonood. Humingi po ako ng tulong kahit sa pag-aaral ko lang po. Kasi po gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral ko para maabot ko po yung pangarap ko and sana matulungan ko yung aking mga pamilya. Yun lang. So, ayun, maraming salamat Ate Sheena sa pag-chat din sa akin na na gusto mong matulungan ka. Then sa mga ganyang edad na mga teenager. So, ang iba hindi masyado nakafocus sa pag-aaral. So, ikaw nakafocus ka sa pag-aaral mo. So, yun, ipagpatuloy mo lang yan. So, sana makatapos ka ng pag-aaral mo. Then, yung yung talagang inaano mo talaga na yung sarili mo na makapag-aral ka. Actually po mga kalingap, nag-absent po siya nag-half day lang po siya ngayon. Ngayon pong umaga, hindi po talaga siya pumasok kasi nga, nag-chat po siya sa akin na nanghihingi ng tulong. So yun, sabi ko sa kanya, pupunta ako nung umaga pagkatapos ng live ni Kuya Bal para po mapuntahan po natin siya at para po ma-interview natin siya at para din po makita natin yung kalagayan nila. At syempre din po para po matanong natin kung ano yung po yung hanap buhay ng pamilya nila, hanap buhay nila. So yun nga po, yun lang po yung kahilingan niya, yung sa pag-aaral. At mamaya, papasok ka mamaya? Opo. Okay. Papasok po siya mamaya at nag-absent lang po siya ngayon at yun na nga yung sabi ko nga na ngayon ko siya interviewin. At yun nga, naabutan ko po siya na nandito and then may papasok po siya. Ayan, so maraming salamat Ate Sheena. So malay mo may makapanood nito na talagang na talagang maantig yung mga puso nila na yung wala kang ibang hiling kundi yung sa pag-aaral mo lang. And then basta go mo lang yung pag-aaral mo, wag muna mag-boyfriend. Yun lang. Kasi yun na nga yung sabi mo sa akin na gusto mo makatulong kila mama mo. And good yan. Yun, good yan yung naiisip mo na yan. At sana matupad mo yung pangarap mo. Okay? So, maraming salamat Ate Sheena ha. Yan, alis na ako ha. Bye-bye. So yun nga po mga kalingap, ay napuntahan na po natin si Sheena May. At syempre po nalaman po natin sa kanya mismo lahat-lahat. At syempre po yung hinihingi lang po niya na tulong ayun lang po sa pag-aaral po niya. At kahit papano po na yun ang sinasabi ko nga na focus muna din sa pag-aaral. Kung ano yung talagang niya na pangarap niya sa buhay, go lang niya. Ayan. Kasi makakatulong din po yan sa pamilya niya. Then malaking tulong din po yan para sa sarili niya. Kasi kung pag nakatapos po siya, madadala niya kahit po saan yun. At isa din po yun na magiging kayamanan niya na hindi makukuha ng iba. So yun nga po, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa Team Kalingap, especially po kay Kalingap Jose and then Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalingap Rob. Yun po, maraming salamat po sa suporta po ninyo lahat. At kay Ninang Jenifer Divant, Miss Aussie 50, Ninang Vicky Asakawa, Ate Nelly Bungabong, ayan, shoutout po sa lahat. Bilyones Mix Vlog, at kay Ate Lily Hubilia, maraming salamat po. At especially po dun sa ating dalawang sponsor na lagi po na nandiyan, Ate Doldo Mondon and Ate Inday TV. At maraming salamat po sa lahat po ng lahat po ng nagpe-pledge sa landing pad. At yung mga nandyan po lagi na kahit papaano po na nakasuporta po lagi sa amin lahat ng mga team Kalingap.
Ayan, sa Kalingap supporters. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. At sa kay Ate Rosie Bitero, dito lang po yan sa Purok Siete. At kay Amba J. At sa lahat po ng mga ambassador. Yan, shout out po sa lahat ng mga ambassador and then sa lahat po ng mga deputy ng mga landing pads. So, thank you so much po sa lahat. At yun na nga po yung natin, yung iisa lang po yung mga adhikain natin. So, pagpatuloy po natin yung mga yung mga ating mga pag-scout pag-scouting, and then pagpatuloy lang po natin kung ano yung po yung adhikain at ni Kuya Val. Syempre, adhikain na po din natin na makatulong. So, yun lang po yung natin na makapagpasaya din tayo, makatulong din po tayo sa kapwa po natin. So, yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun po, maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye po, maraming salamat po. Ito ni Kalinga po sa Albay. At yun nga po, si Kalinga po po ay hindi po nakasama. At siya po ay masama pa rin po yung pakiramdam. So yan po, sana po patuloy po natin supportahan si Kalinga po Ayan, maraming salamat po. Bye-bye. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalinga po kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Minsan di nagdalawang isip na tumulong. Kung kinakailangan nandyan siya at hindi umuurong. Basta para sa inyo kahit maputi kang daan. Hindi niya alintana para lang makapaglaan, makapagpasaya ng mga taong nalulumbay. Nandyan siya at magbibigay ng kulay. May Kalinga po kayong masasandalan at kayo ay tutulungan. Kaya huwag kang mag-aalala, meron kayong masasandalan. Siya si Kalinga. Para sa inyo, lagi nandyan siya at mag-aabot ng pag-asa. Kahit gaano kahirap, kakayanin para lang makapagpasaya ng kanyang kababayan na lubos na nangangailangan. May Kalinga po kayong kaibigan at palagi niyong masasandalan. Isa ka sa ginawang instrumento ng ating Panginoon upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Di ka napagod at di mo sila sinukuan. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Ang iyong pagtulong ay laging bukal sa puso mo. Laki sa hirap at palaging nagsusumika para makatulong sa mga mahirap. Lagi niyong tatandaan, may isang taong maglalaan. Tulong sa mga mahirap, di mapapagod kahit na para sa